Okay, situation. Given W by L is 600 by 800, the main reinforcement is consists of 16 25 millimeter diameter bar. So yung diameter natin is 25 mm. Lateral ties are 10 mm diameter bars. Um, you're given the main reinforcement Fy and also the lateral ties Fy and the concrete Fc prime. The clear concrete cover is 40 millimeters while the spacing of ties is 150 millimeters. So, first question, what is the nominal shear strength of the column for the shear parallel to the y-axis? So, shear naman, ano? So, ngayon, gusto ko lang reviewin, paano ba natin nalalaman or nakakompute yung nominal shear strength ng column? So, di ba, para makuha natin yung nominal shear strength, general muna to, no? Whether you are using column or beams. So, para sa nominal shear strength, Vn, that is gonna be, kapag reinforced concrete, combination ng shear strength, nominal shear strength ng concrete at nominal shear strength ng steel. Okay? Sa combination siya nun. So, paano ba kinocompute yung nominal shear strength ng concrete? So, ito, dalawa ito. No? Pwede yan na kapag simplified computation or detailed computation. Dalawa, may dalawang formula. Tapos kada isa sa mga to, merong without axial and with axial. Without axial force and with axial force. So, paano ba nalaman kung merong axial force or wala? Well, sa case ng columns, dapat with axial palagi. Kasi ang column is subject sa axial force palagi eh. Kaya nga siya tinawag na compression member. No? And then kapag beams na hindi naman subject sa kahit anong axial force, so doon naman papasok yung without axial. Okay? So, pero meron ding beams na pwedeng gamitan ng with axial kapag meron naka-apply na axial force dun sa beam. No? So, ayan yun. So, bali apat lahat yan na formula. So, sa case natin na to, wala kasing sinabi, although column siya, wala kasing sinabi kung ano ba yung axial load na in-apply. So, dahil doon, i-consider natin itong column na to na una, simplified, kasi pag wala namang binigay sa atin na NECP provision, i-assume mo na na simplified yung pinapagamit kasi yun yung maiksi lang yung formula eh. Kapag detailed computation, mahaba kasi yan and hindi tayo ine-expect na dapat kabisado yan. So, pero dapat ine-expect tayo na kabisado yung simplified na formula, no? And kapag without axial, ang VC natin, kung babalikan lang, no? NECP 2015 ito 2010 and 2015. So, ang VC natin ay 0.17 lambda square root of FC prime BWD. So, sa second printing, guys, ng NECB 2015, ito ay 1/6. So, parang kumbaga yung 0.17 na yan is just the decimal equivalent ng 1/6. No, kasi yung 1/6, pag kinompute mo, that's 0.16667. So, kumbaga, niround to sa second decimal place, so 0.17 siya. So, wala namang mali kung gagamitin mo 1/6 or 0.17. So, yan yun. So, that's why dito, yan yung gagamitin natin. Okay? And then for VS, ito, wala namang iba to. For VS, that is just AV FYVD over spacing. Okay, so actually yung spacing, yung VS, makakompute na natin, no? Yun nga lang, kailangan natin i-define ano yung AV, ano yung effective depth. Dito ganun din, ano yung effective depth, ano yung B. So paano ba nalalaman yun? So sabi niya kasi sa number 1, what is the nominal shear strength parallel to y-axis? So kapag yung shear force natin nandito, yan, ano yung nominal shear strength dyan? Okay? So ang question ngayon, alin dyan yung B? Alin dyan yung B? No? Alin dito? Ito ba yung B? Or ito ba yung B? Di ba? Alin dyan yung effective depth? Mula dito ba hanggang sa bars na to? Yan ba effective depth? O di kaya mula ba dito hanggang sa bars na to? Ito ba effective depth? So, paano nalalaman? So, dito kailangan natin maintindihan yung theory behind shear.
So sa beams, kung maaalala natin sa beams, so gamitin ko na ng example yung beams. So di ba ang beams, ganito yung beams eh. Lalagay ka ng load dito. So dahil sa load na yon, meron ditong reaction. Kasi yung reaction na yan, mag-cause ng ganitong crack. Ganyan. So yun nga yung shear natin. So ngayon, ang bakal natin ito. So meron din tayong bakal sa ibabaw. Ito yung mga stirrups. So yung mga stirrups, yung dinidesign natin para i-resist yung shear na yon. Okay, so anong nangyayari kasi, kaya siya nagkakaroon ng ganun, nagkakaroon ng shear force, no? Ay dahil, kapag tinignan natin yung cross-section view nito, di ba ang cross-section yan ganito? Ito yung main bars, tapos ito yung stirrups. So ito yung stirrups. Ayan. Ayan yung stirrups. So yung crack na to, pag pinroject natin dito, ito yung crack na yon. Ayan, yun yung crack na yon. So that's why, dito, ang effective depth natin, ito. Tapos yung B natin, ito. Okay? Bakit naging ganun? Kasi yung shear force natin is pa ganito, vertical. No? Or rather, galing sa ilalim pala, pa ganito. Okay? Which is ito rin yun. Kunwari lang ha, kunwari yan yun. Okay? So, ibig sabihin, kapag yung shear force mo pataas, yung effective depth mo dapat vertical din. Okay? So, kasi ganito yung pagkakakrack niyan eh. Kumbaga ko, ito yung beam mo, wala ko ng portion. Diba ko, yan yung beam mo. Yung crack mo ganito eh. Diba ganito yung crack mo? Ganyan. So, ito yung nagka-crack. Yan yung crack. Okay? Dahil yun sa ganitong force. Okay, kaya effective depth natin, ito, yung effective depth natin. Tapos yung BW natin, ito. Okay? So sa madaling sabi, yung effective depth sinusukat parallel sa VU. While yung BW sinusukat perpendicular sa shear force. So ngayon, kung ito yung shear force natin, yung effective depth sinusukat parallel dyan. So ito dapat yung effective depth natin. Na ito, hanggang dito. Tapos yung BW natin, itong 800. Alright? So meron pa tayo isang problema. So, meron na tayong BW, meron tayong D. Okay na tayo dito. Dito naman tayo mag-focus. Di ba dito, alam ko na yung D, no? Pero hindi natin alam ano yung AV. Anong alam yung AV? Yan yung area nung transverse reinforcement na kukontra doon sa crack. Di ba? So, paano yung sinusukat? Kasi dito, magkaiba eh. Kapag ang crack natin, pag ganito, ang kukontra na ties, itong tatlo. 3 bars. Kapag ang crack mo pag ganito, ang kokontra na bars ay ito, at saka to 4. So magkaiba 'yon, no? Okay lang sana kung magkaparehas eh. Pero magkaiba kasi yung dami ng ties. So paano nalalaman? So again, balik ako sa beam. So paano ba nangyari na ganito yung crack? Kasi pagka tumingin nga tayo dito sa cross-section view, makikita natin na crack na itong particular projection na to ay ito. So ibig sabihin, kapag yung shear force mo vertical, yung magiging crack mo horizontal. Okay? Kapag ang shear force mo horizontal, ang magiging crack mo vertical. Ganun yun. So dahil ang shear force natin ay vertical, yung magiging shear crack natin dito would be horizontal. Okay? So may ganun. No? So actually kapag columns, ganito kasi yung columns eh. Ayan kasi yung column, di ba? So ngayon kapag nag-apply kasi tayo dito ng shear force sa direction na to, ayan yung shear force mo. So yung crack mo, pag ganito.
Ganyan. Okay? So, ang kukontra na stirrups, kapag tinignan natin yan sa cross-section view, balik, pag tinignan natin sa side view muna, sa side view, ganito yung tsura niya. Yan yung shear force. So, ito yung crack mo. Yan, ganyan yung crack mo. Okay, so sinong kukontra dyan na ties? Di ba? Di ba may ano ka eh, may bakal ka dito na vertical, may bakal ka rin dito na vertical, ganyan. Tapos ito yung mga ties. So ang kukontra dyan na ties, kapag tumingin tayo sa section view, so kunwari yung cross-section view, so kunwari yung mga main bars, so makikita natin, yung crack na to ay pag ganito, pag ganyan. Okay? As you can see, ito yung sinutukoy ko ito. Makikita mo kasi pag ganito, pag ganyan. Okay, ito rin yun. Itong crack na to, ito rin yan. Kumuha ako ng isa. Okay, kaya sino yung kukontra na ties? Itong ties na to. Kaya kapag yung shear force mo, no, horizontal, yung ties na kukontra is yung ano rin, nakahiga. Okay? So, ganun din dito. Kung babalik ako dito, dahil nakatayo ito, so yung mga kukontra na ties, yung mga nakatayo din. Kasi ang magiging crack kapag ganito yung shear force ay ganito. Yan yung crack. Shear crack. So, ang kukontra na area, 1, 2, 3, 4. Apat na ties. Okay? So, therefore, yung AV natin will be 4 na diameter ng ties. Okay? So, computin na natin. So, let's start off by computing the effective depth. So, again, yung effective depth natin is measured parallel sa direction ng force, while yung BW is yung perpendicular. So, ito ngayon yung magiging BW natin. Si effective depth natin ay ito. So, ang value na effective depth ay 600 minus yung clear cover minus yung diameter ng ties. Um, ayan, 10 mm yung ties. So, 10 minus yung half ng bar diameter. So, our effective depth would be 600 minus 40 minus 10 minus 25 over 2. So, that will give us 537.5. Okay? So, yun yung effective depth natin. Para sa shear force acting along Y. And then, yung AV natin is 4 na pi over 4 times 10 squared. Ayan. And then, ito yung FYV natin. So, kumpitin na natin. So, let's start off with, so this for number 1 pa lang. VC is 0.17 square root of FC prime. The given FC prime is 28. BW is 800. Tapos, effective depth ay 537.5. Yan yung VC. Tapos yung VS natin is AV, 4 na pi over 4, 10 squared. FY ng shear, 275. Yung D ay 537.5 over spacing. So, binigay na spacing, guys, 150. So, kumpitin lang natin to parehas. So, we have 0.17 square root of FC prime BWB. So, ito ay naka-Newton. Ito ay naka-Newton, no? So, ito ay naka-Newton. So, para maging kilonewton, di-divide lang natin ng 1,000. So, that's equivalent to 386.81 kilonewtons. Para naman sa shear, we have 4 times pi over 4. So, pi na lang. 10 squared times 275 times 537.5 over 150. So, once again, this is in Newton. So, para maging kilo, divide mo lang na 1,000. So, that's 309.
0.58. Okay? So from this, we can now compute the nominal shear strength. So we have 309 or 386.81 plus 309.58. So that's gonna give us 696.39. Okay, so look at the choices. Actually, wala sa choices, no? But let me just double check. I think nagbaliktad ito. Let me just double check the values. So dito, ito yung sa steel, na 309. Okay, so I think this is correct na. So same lang naman eh, 4 pi over 4. So 309 talaga. Ito 386.81. Okay? Ayan. So ito dapat yung tamang sagot, guys. Okay, so it should be 696.39. Okay? Now, as for the next question, ang tinatanong lang sa atin sa next question is, ano naman yung nominal shear strength kapag sa parallel naman sa x-axis? Okay, kapag parallel naman sa x-axis. So, if parallel naman sa x-axis, for number 2, so let me just have the figure once again. So, ang mangyayari, ganito yung ano mo, shear force. 'Di ba? So, sabi ko nga kanina, yung BW mo will be yung perpendicular. Bali, ito yung BW natin. Which is ito yung 600 kanina. Kasi effective depth natin, susukatin natin parallel. So, mula dito hanggang dito. And what is that? That is 800 minus yung concrete cover, minus yung stirrups, minus yung half ng bar diameter. So this will just give us 737.5 if I'm not mistaken. Let me just double check. 800 minus 40 minus 10 minus 25 over 2. So that's gonna give us, yes, 737.5. Okay? And from this, makukumbit natin again both. And then lastly na pala, yung crack. So yung crack natin is pa ganito. So dahil ganyan yung crack natin, ito yung ngayon yung kukontra ng mga bakal. 1, 2, 3. So tatlo. So ibig sabihin yung AV natin ay tatlong pi over 4 diameter ng ties squared. Okay? So therefore, we can compute for VC. So once again, 0.17 square root of FC prime. BW is 600, tapos yung V is 737.5. Ang VS ay AV, FYV, D over spacing. Ayan. So para dun sa dito, papalitan ko lang to ng 600. So papalitan ko lang to ng 737.5. So that's gonna give us 398.05 kilonewtons. And then para naman sa ties or sa steel, gawin lang natin tong 3.
Gawin lang din natin to na 737.5. Okay, so that should give us 318.58. Okay, so therefore, our nominal strength in the x direction is, add lang natin. That should be 716.63. Okay, and that should be our answer here. Okay, that's letter C. So that's how we compute no, yung shear strength ng columns. Now for the last question, which of the following gives the nominal compressive load at zero eccentricity? So sa number 3. Okay, so ganito kasi yan. Kapag may column tayo, may bakal, ito yung cross-section niya kunwari. Kunwari yung mga bakal. Okay, so merong load na i-apply, no? So yung load na yon, ang tawag natin doon is the axial load, pure axial load. So actually, yan yung at zero eccentricity, no? Okay? Na kung saan, kung kukumpitin natin yan, that is simply, kasi di ba merong reaction yung concrete eh. Tapos meron ding reaction yung mga steel. So that is just actually yung reaction ng concrete plus yung reaction ng steel. So ano ba ang reaction ng concrete? Eh di 0.85 FC prime, yun yung stress, tas yung area ng concrete. So yung gross area minus yung area ng steel kasi merong part dito na butas eh. Plus yung area ng steel times Fy. So ganyan. Ito yan. Ito naman yan. Okay? So yan dapat yun. No? At zero eccentricity. Okay? So however, in the NSCP, that for minimum eccentricity of, I think that's 10% no? Or 5% nung dimension, nagpo-provide tayo nung tinatawag na alpha or coefficient. Na kung saan ang value ng alpha na yan is 0.8 kapag yung column mo ay tied column. At ang value naman yan ay 0.85 kapag spiral. Okay? Na kung saan, yun ngayon yung nominal axial strength. So alpha times PO or alpha times 0.85 FC prime gross area minus area of steel plus area of steel Fy. Ganyan. Okay? So and then of course, meron pa tayong ultimate strength. No? Si ultimate strength is kapag maglalagay tayo ng reduction factor na phi na 0.65 kapag tight, 0.75 naman kapag spiral. So lagi ko lang dito, no? This is the nominal strength. Okay? So, dito sa case na to, sa problem na to, ang theoretically na tamang sagot, kung if we will take this literally, na at zero eccentricity, dapat ang sagot dito is itong PO. Ito talaga dapat. Okay? Yan talaga dapat. Kaya lang, yung examiner kasi natin is, ano siya eh, nakabase siya sa provision, na nakabase siya sa sinasabi ng code. Ang sinasabi kasi ng code, na kahit na walang eccentricity yan, kahit zero eccentricity yan, kailangan natin mag-provide ng or mag-consider na meron pa ring minimum eccentricity na mangyayari. Kasi in actual, wala naman talagang
wala naman talagang axial force or wala naman talagang column na subject lang sa pure axial force. Kasi maraming factor na involved, no? Pwede na dinesign mo siya na zero talaga eccentricity, kaya lang pagdating sa construction, nagkaroon ng konting discrepancy lang doon sa sukat kung saan nakapatong yung beam sa column. So, ang mangyayari doon, magkakaroon ka na kagad ng eccentricity. Kaya ibig sabihin, meron kagad accidental eccentricity na tinatawag. Okay? Kaya dito, sa number 3, kahit na sinabi niya na zero eccentricity, we will not take this literally. Okay? I'm talking about sa board exam. We will not be taking that literally. So, ang ibig sabihin nito is we will be using or we will be analyzing as, or we are trying to compute PM. No? Nominal, yung nominal. Okay? So, ano yung PM? Yung alpha, ito, alpha times PO. Okay? So, anyway, therefore, our PN is alpha is 0.8 kasi tied column ito. Tapos 0.85 FC prime. FC prime is 28. Tapos, lagi ko lang muna dito, gross area minus area ng steel. Plus FY. Yung binigay na FY, ito, you have to be careful ha. Dahil ang pinag-uusapan na natin dito na bars ay yung longitudinal bars or main reinforcement. So, yung FY na gagamitin ito. Okay? Kumbaga, ito, para lang to dito sa stirrups. Pero, or rather, not stirrups, but ties or transverse reinforce. Ito naman, para sa main bars. Para sa main bars. So, main bars na yung pinag-uusapan natin ngayon. So, we have 415 times area ng steel. So, ganyan. Okay, and then lagyan ko lang, ito, gross area, so 600 by 800. While ito naman is 16 pi over 4 times 25 squared. Ito yan. Area ng main reinforcement. 16 na tigda 25. Okay, so let's plug in the values and compute for PM. So we have 0.8 times 0.85 FC prime. Lagay ko na lang sa A tsaka sa B ha. Okay, yung A, 600 by 800. Yung B, 16 pi over 4 times 25 squared. Ayan. So this is in Newton. Divide mo lang ng 1 million, I mean ng 1,000 pala para maging kilonewton. And that would give us 11,597.18 kilonewton. And that will be the nominal compressive force. Okay? Kung walang 0.8, ito talaga dapat yung sagot, no? Yung kung halimbawa sasabihin mo na literal na zero eccentricity, ito talaga dapat yun. 14,496. Kaya lang, kung titingnan mo, wala sa choices yan. Okay? Pero ito yung theoretically lang, ito yung literally tamang sagot. Kasi sabi niya, at zero eccentricity eh. So again, ulitin ko lang, etong alpha na to, itong alpha na to is for accidental or minimum eccentricity na i-consider mo. Kahit na actual yung consideration mo doon sa force, ibig sabihin ng actual ay zero eccentricity or nandun mismo sa plastic centroid ng column nag-a-act yung load. In the actual kasi, it is impossible for us to achieve zero eccentricity. Kaya lagi, according to NSCP, mag-provide pa rin tayo ng um, minimum eccentricity and in that way, we would be designing the structure safely. Kumbaga meron tayong factor of safety. Okay? So ito yun. Kapag tight, kapag spiral. So our answer here would be letter C. Okay? And that's how we solve this problem.